Usamis sa City of Misamis Occidentalog sa tanaman nagtanaw ka nato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC. Kumusta? Maayong adlaw. Dazil humotikson kini ang Usamis today alang sa pinakaulahing balitang asenso Setyembre 29, 2025. 125th Civil Service Anniversary sa LGU Usamis, malampusong gitapos sa pasidungog ug panaghiusa. Pag-ong 9.8 million access road sa Sinusa, napahimusla na. Barangay Kapitan Bano mitaho sa uban pang mga proyekto. 2025 Local Legislative Awards Assessment gipahigayon sa pagsusi sa performance sa sangguniang panglungsod. Governor Rominal nanguna sa inspeksyon sa unang wakeboarding ug eco-adventure hub sa Mindanao. Usamis giduaw sa DOST FNRI alang sa pagpangandam sa National Nutrition Survey. Pag-ong OIC Schools Division Superintendent gipahimutang sa Usamis City Division. Resolusyon alang sa senior citizens ug PWDs giduso ni Honorable Sunny Waminal. Asawa nga na-admit tungod sa grabe nga pag-bleeding natabangan sa Asinso Usamis free hospitalization. Kapin sa 38,000 pesos nga excess bill, walay nabayran. Ania ang maritalye sa Usamis today. 125th Civil Service Anniversary sa LGU Usamis, malampusong gitapos sa pasidungog ug panaghiusa. Ang good news ning report. Natapos sa usa ka makalingaw, makahuluganon ug puno sa garbo nga panagtigom ang month-long celebration sa 125th Philippine Civil Anniversary sa Dakbayan sa Usamis atul sa Family Day and Awarding Ceremony adlaw nga Biyernes Setyembre 26, 2025. Gipahigayon sa Usamis City Gymnasium di nagkahiusa ug nagkatapok ang tibuok Asenso Usamis family nga gipanguluhan ni Mayor Sam Norman A.G. Fuentes. Inubanaan sa aktibong presensya sa mga sakop sa konseho sa pagpanguna ni Vice Mayor Simplicia Bebby O'Nery, uban pang opisyales, mga department heads ug mga dedikadong kawani sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan. Sulod sa tibok bulan sa Setyembre, napakita sa matag kawani sa LGU Usamis nga gibahin sa unom ka mga color teams nga naglakip sa red team, blue team, yellow team, purple team, white team ug orange team ang ilang kadasig panaghiusa og koordinasyon pinaagi sa nakahanay nga nagkalain-laing mga kalihukan, kompetisyon ug wellness events. Sa mensahe ni Vice Mayor Nery, iyang giatagag pag-ila ang tanang kawani sa LGU Usamis sa ilang dedikasyon ug kadasig sa pagserbisyo ug gidasig usab niya ang tanan sa pag-enjoy sa kasaulugan. I hope that everybody is in place ug condition kayo kita karong gabiuna nga magdula-dula, maglingaw-lingaw, maminaw o pipila ka mga mensahe to inspire us to work hard sa atong tagsa-tagsa ka mga responsibilidad. This is our night. Employees night. Way mo ang kuna ani. Ato ra gyud karong gabiuna, so we have to enjoy. Sa mensahe nga gipaabot ni Mayor Sam, pinaagi ni City Administrator Miss Rothesa Grace Uwano iyang gipunting nga ang pagsaulog sa ika-125 nga Philippine Civil Service Anniversary nagsilbing pahimangno ngadto sa tanan sa tinuod nga kadungganan sa gobyerno. Dili lamang masukod sa gahom oposisyon kundili sa kasing-kasing dignidad ug ang kaepektibo sa pagserbisyo sa katawhan. Dugang saysay pa sa City Administrator. This is a time to honor the backbone of our government, our dedicated civil servants. You are the frontliners who bring our programs to the people. You are the engineers who design our infrastructure, the social workers who protect our vulnerable,
the health workers who guard our well-being, the street sweepers and garbage collectors who ensure our city is clean, and the clerks who ensure no citizen's concern goes unheard. Your collective effort is the very engine of our progress here in Ozamis City. Usa sa labing mahinungdanong bahin sa kalihukan mao ang paghatag pasidungog sa makawani sa LGU nga nagserbisyo sulod na sa 30 hangtod 42 ka mga tuig ug sa mga magretiro na karong tuiga gikan Setyembre hangtod bulan sa Disyembre. Di lang matag usa kanila gihatagan og pag-ila ug pasalamat sa ilang tibuok kinabuhi ug dedikasyon sa pagserbisyo sa publiko nga nagsilbing ehemplo ug inspirasyon sa ubang makawani. Subay niini pinaagi sa makanunayong suporta nila ni Governor Henry S. Waminal, 2nd District Representative Congressman Sancho Fernando Ando F. Waminal, Asenso Pinoy Representative Attorney Henry Indy F. Waminal Jr. ug ni Mayor Sam Norman Fuentes. Mas napuno sa kalipay ug kadasig ang selebrasyon sa gipahigayon nga raffle segment. Diin ang swerteng mga mananaog nakadawat sa cash prizes nga nagkantidad gikan 10,000 hangtod 50,000 pesos. Gisundan pa kini sa mini games nga gidumala ni City Councilor Dinky Suizo nga naghatag dugang kalingawan ug kasadya sa tanan nga miapil. Gianunsyo sab ang overall champion team sa tanang kalihukan at tulis sa kasaulugan. Diin ang yellow team mao ang migawas nga mananaog. First runner-up, blue team. Second runner-up, purple team. Third runner-up, orange team. Fourth runner-up, red team. Ug ang fifth runner-up, white team. Ang culminating event sa 125th Philippine Civil Service Month celebration dili lamang alang sa paghatag pasidungog sa mga mananaog ug pag-ila sa taas nga serbisyo sa makawani sa lokal nga pagamahanan sa dakbayan kundili usa-usab ka kasaulugan sa panagiusa ug panaghigalaan nga nagpakita sa tinuod nga espiritu sa serbisyo publiko. Bagong 9.8 million peso access road sa Sinusa napahimusla na. Barangay Kapitan Bano mitaho sa uban pang mga proyekto. Giadtuan nagtutukan Leon Medalyo ang maong balita. Ani ang iyong report. Subay sa padayon nga tumong sa Asenso Administration nga maghatag og sayon agian, hamugaway og simentadong mga kadalanan sa tibuok probinsya ug Distrito 2. Gihatagan og update ni Punong Barangay Jojo Bano sa Barangay Sinusa ang kalabot sa mga road concreting infra projects nga gipatuman og ibubo ngadto sa ilang barangay. Usana nini mao ang pagsiminto sa Purok 1, Purok 6, Barangay Sinusa Access Road nga dunay kinatibuk ang pundo nga 9.8 million pesos ug hingpit nga napunduhan ni 2nd District Representative Congressman Sancho Fernando Ando Waminal pinaagi sa 2025 GAA project. Karon na human na ang pagkonkreto niini o kasamtangang napahimuslan sa mga residente sama na lamang ni Emily og Mary Grace Costales nga nagpahayag sa ilang dakong kalipay ug pasalamat. Ipay kay sir kay dili namin magkalapok-lapok ang among mga service among taga dito sir. Maayo na kay pagdagan sir pero kay min pasalamat sir sa team Asenso sir. Pasalamat kog dako jud sa mga kuan sa Asenso, dalabi na gyud sa atong gobernador, congressman ug atong usa pagkakuan nga si Mayor Indy sa una. Then sa atong team Asenso. Ni padayon karon ni Mayor Sam. Ni Mayor Sam. So dako kay ming pasalamat. Oo. Pero wala sila sir, murag wa gini na semento sir. Oh. Dako kay kausaban. Gawas pa ni sa pagkakaroon gisugdan usab ang pagsiminto sa dalan sa Purok 3, Purok 5 sa maong barangay. Ongoing na pod ang ato ang road concreting sa Purok 3 to Purok 5 sa pikas nga portion. Nga mo kinik diri nga portion. So makita nato kini paingon man ni sa Purok 5. So katong Purok 3 diri to moagi mo connect to sa diri nga portion. So tuyok to jud siya. Matod pa ni Kapitan Bano, ang pagkongkrito sa ilang dalan na kung tabang alang sa mga residente, ilabi na sa mga mananagat, tungod kay mas napasayo na ang ilang pagbiyahe ug ang pag-deliver sa ilang abot. Source of income mangguna mo diri sa Sinusa ang pagpanagat. So usually manggod sa mga katawhan na mo diri ang income diri pagpanagat. So muna dili na jud lisod para nila ang pag
hatod o pag-deliver sa ilang mga kuha kay may naman jud ang pag-agi nato diri. Dakong kaayuhan usab kini ilang binaalang sa mga estudyante nga sa ilang pag-eskwela dili na usab sila mag-antos sa kalapok sa ilang dalan tungod kay simentado na kini. Gibot yag usab ni punong barangay Bano nga sa pag-uhay lamang nga pagigtagbo ni Mayor Sam Norman Go Fuentes ngadto sa mga kapitanes sa dakbayan. Dakong pasalamat niya nga usa ang ilang barangay sa natagan og budget alang sa pagkongkrito sa ilang duha ka mga dalan. Tamat yung kog dako kay usa pod ang akong barangay naka-benefit sa ato kay nabudgetan jud pod ako ang barangay. So naay nakabutang dito nga road concreting sa Purok 1 to Purok 4. So pikas na po to nga portion. Og napoy Purok 2 to Purok 1 Japon. So tag 5 million to pagkita nako dito sa proposal, so nakita nako ang akong barangay usa po naka-benefit sa ato nga kuan sa 20% sa city. Sa matag proyekto nga napatuman og napahimuslan sa mga residente sa barangay Sinusa, gipaabot ni Kapitan Bano ang dakong kalipay nga gibati sa iyang mga katawan diin sumala pa niya. Tos kung moingon ta og gibati dako jud kayong kalipay jud nila nga natagaan na jud og kinini ang pagtagad ang among barangay. So kung sa ato pang-i-rate atong barangay ang among barangay gud sa una nabiyaan man gud ni. So ubang barangay maay na kayo nindot kayo dagay ng mga kadalanan nindot kayo. So karon kay nag-ongoing na pagkamuro na ta og progreso sa ato ang barangay. So nanatay mga road concreting, nanatay daghan na basta daghan na tag mga proyekto nga gihatag diri. So muna isip nga barangay official dako jud kay namong kalipay no sa ilabi na sa administrasyon sa Team Mominal. Gipadayag usab ni punong barangay Bano ang iyang dakong pasalamat ngadto sa mga lidere sa probinsya sa Misamis Occidental ug ingon man ni Mayor Sam Norman Go Fuentes. Sa ato mga lideres na probinsya sa Misamis Occidental, no, dako jud kayo ako ang pasalamat, dako kayo akong kalipay, binabanan sa ako ang mga katawhan diri nga nakita nga gibubuan jud nanyo og dako kayong project ang akong barangay. Kayang salamat Gob, Henry, Congressman Ando, Congressman Indy sa Team Asinso, o ilabi na po sa atong Mayor, Sam Fuentes. Salamat kaayo sa inyong paghatag o kining paghatag o proyekto sa among barangay. Alang sa Usamis Today, ako si Leoncio Midal. Salamat Leoncio. 2025 Local Legislative Awards Assessment ipahigayon sa pagsusi sa performance sa sangguniang padungsod. Ano yung report ni Bernal Quezon? Subay sa term-based nga kalihukan sa Philippine Councilors League o Vice Mayors League of the Philippines, uban ang koordinasyon sa Department of Interior and Local Government kundi DILG, gipahigayon September 26, 2025 sa Asinso Usamis Session Hall ang Local Legislative Awards Assessment 2025, usa ka series of assessments aron susihon ang mga ordinansa ug resolusyon nga naduso, napatuman ug naimplementar sa mga kawani sa sangguniang panglungsod. Ang maong assessment naglakip sa pag-evaluate sa tulo ka mga component city sa probinsya sa Misamis Occidental, Usami City, Tangub City ug Oroquita City. Present sa gipahigayon nga assessment ang tanang mga miyembro sa sangguniang panlungsod sa pagpanguna ni Usami City Vice Mayor Simplicia Bibi Ubina Neri, City Administrator Ms. Rutisa Grace Uano, isip representante ni Mayor Sam Norman Go Fuentes, mga membro sa Provincial Awards Committee nga gipanguluhan ni DILG Misamis Occidental Cluster Head Mr. Saniber G. Patok ug ang DILG City Local Government Operations Officer sa Osamis Mr. Ejel G. Bedra. Sa ilang pag-evaluate sa dakbayan sa Osamis, gibutyag ni DILG Cluster Head Patok atol sa iyang interview ang maayong performance sa lungsod. Diin matod pa niya, so far maayo ang performance. Almost all sa ato ang mga gipangayo nga mga documents showing their performance sa previous term mas maayo karon compared sa previous nga assessment. Mas maayo karon, especially nga na-arrange nila og maayo gyud ang mga documents nga gikinahanglan nato. Gi-evaluate atol sa maong assessment mao ang performance sa dakbayan gikan sa Hulyo 1, 2022 hangtod sa Hunyo 30, 2025 nga naglakip sa pagtimbang
pagtimbang ug pagsusi sa mga ordinansa ug resolusyon nga naluso, napatuman ug naimplementa sa mga sakop sa sangguniang panglungsod aron masuta kung kini nakapunting ba sa 5 ka pilar sa national government nga nagtubag sa paghatag og kaayuhan sa katawhan, pagpalambo sa dakbayan ug pagpatuman ug ordinansa nga may labot sa climate change and disaster resilience sa dakbayan. Mga resolutions nga nakafocus po sa 5 pillars sa ato ang national government. Mauning mga ordinansa nga magtubag yun sa paghatag og kanang kaayuhan sa katawhan, human capital development, maghatag subsidial o kanang disaster climate and disaster resilience nga panahon sa kalamidad. Kinahanglan natin mga ordinansa resolution nakaplaster na daan para safe and secure ang atong katawhan. Maingon man sab sa kaning infrastructure development, kinahanglan nga katong mga kikinahanglang mga struktura mao gyud ato ang buhatag ordinansa resolution. Sumala pa ni DILG Cluster Head Patok, kini ilang himo isip usa ka term-based na activity ug ang mo-champion sa maong assessment mao ang ipadala isip nominee sa regional assessment. Kung mahimo siyang champion sa maong assessment, of course, siya natong mahimong nominee ngadto sa regional assessment. Kung makadaog yapon ta sa regional assessment, kita na sab ang nominee padulong ngadto sa national. So dunay mga instances nga kani sila tanan mga miyembro sa Sangguniang Panglungsod mangadto dito sa Malacañang to receive the award. Sa mensahe sa DILG Cluster Head, iyang gipasabot ang kamahindanon sa maong assessment diin matud pa niya. Ingon ani gyud ang performance ato ang sanggunian. Kinahanglan nga napo gyud motutok sama ninyo. Kay while nag-perform sila, kinahanglan po nga ma-document yun ang performance. O kinahanglan nga mahibalo ang katawhan nga doon gibuhat ang atong sanggunian. Kay kung dili ni siya ma-document, marabag makulang ang koneksyon. Remember, ang sanggunian mo itig panday tig buhat og balaod. Ang atong ehekutibo mo itig implementar sa balaod. Kung malimtan ang atong sanggunian, walay maimplementar ang atong executive branch. Ang pagpahigayon sa maong assessment nagpakita lamang sa kaepektibo sa sangguniang panlungsod ug pagpatuman sa mga ordinansa ug resolusyon nga nagpunting sa pagserbisyo sa katawhan ug pagpalambo sa dakbayan sa Usamis. Alang sa Usamis Today, ako si Bernal Texo. Salamat Bernal. Governor Waminal nangunay sa inspeksyon sa unang wakeboarding ug eco-adventure hub sa Mindanao. Ani ang mga detalye? Gipanguluan ni Governor Henry S. Waminal ang usa ka on-site inspection sa Asenso Siloy Man-Made Lake nga nahimutang sa Barangay Siloy, lungsod sa Calamba, Misamis Occidental, nga gitumong nga mahimong pinakaunang wakeboarding ug eco-adventure destination sa northwestern Mindanao. Kauban sa gobernador si Vice Governor Rowena Gutierrez ug ubang mga opisyalis sa probinsya nga mainitong gidawat ni Calamba Mayor June Villanueva nga may presentar sa detalyadong development plan aron mapalambo ang lugar isip usa ka top tourism landmark sa Calamba ug sa probinsya. Ang 21 million provincial investment alang sa Asenso Siloy naglakip sa 186-meter wakeboarding facility, orientation area ug canteen ug warehouse ug hotel accommodations. Dugang pa nagahinusab ang LGU Calamba og 1.5 million pesos alang sa slope protection aron masiguro ang kaluwasan ug kinatibuk ang paglambo sa proyekto. Ang Asenso Siloy Man-Made Lake naglangkob sa 43,000 ka square meters nga yuta og tubig ug giandam nga mahimong sentro sa wakeboarding, kayaking, fishing, camping, glamping ug lain-laing eco-tourism activities. Kini nga flagship project magbukas sa daghang trabaho, magdani sa mga turista ug magpasaka sa ngalan sa lungsod sa Calamba sa mapa sa adventure tourism nga nauyon sa damgo sa Asenso Misamis Occidental alang sa malangtaron nga kalambuan o pag-asenso sa tibuok probinsya. Usamis giduaw sa DOST-FNRI alang sa pagbangandam sa National Nutrition Survey. Atong dawatan ang report ni Glenn Ray Huluna.
Gisugda na sa Department of Science and Technology Food and Nutrition Research Institute UST-FNRI ang ilang mga lakang alang sa 2025 National Nutrition Survey. Pinaagi sa courtesy call nga gipaygayon na tumilabay nga adlaw. Ang survey team gipangunahan ni Project Technical Specialist 4 Carol Fisi Repel. Kauban sila Rosaida A. Ismail, PTS 3 ug Arnel R. Hamod, PTS 2. Sa ilang pagbisita, gidawat sila ni City Administrator Ms. Rotesa Grace A. Wano o gisgutan ang mga detalye o kalihukan nga lakip nga ipatuman na sa survey. Uban sab sa maong panagtagbo sila si City Nutrition Action Officer Ma'am Lilet G. Navarez. Human sa courtesy visit ang team misuroy sa Ozamis City Complementary Food Production Facility nga nanimutang sa Agora area aron nga makita ang operasyonal nga kapasidad niini sa pagtubag sa nutrisyonal nga panginahanglanon sa komunidad. Ang maong kalihukan lig-on nga suportahan sa kanunay asenso Ozamis Administration ubos sa pagpangulo ni Mayor Sam Norman Go Fuentes. Usa sa mga prioridad sa iyang liderato mao ang pagpalambo sa kahimsog ug maayong panglawas sa mga Ozamisons pinaagi sa pagpalig-on sa nutrisyon o paghatag importansya sa kalidad nga pagkaon. Alam sa Ozamis Today, kini si Glenn Ray Ruluna. Salamat Glenn, bagong Schools Division Superintendent igipahimutang sa Ozamis City Division. Mibalik ka lang sa report sa Leon Shumidalio. Sitiem 25 ning tuiga gipaygayon ang installation ceremony sa bagong OIC sa Office of the Schools Division Superintendent Ozamis City nga si Lorena Pilaris Serrano, si Susik, din si DepEd Regional Director 10 Dr. Arturo B. Bayokot, si Sufor ang opisyal nga mi-install ni OIC SDA Serrano nga dito gipaygayon sa RBC Hall Timpanel Garden, Banyadero, Ozamis City o gitambungan sa mga Schools Division Superintendent gikan sa Misamis Occidental, Oroquita City ug Tangub City, mga school supervisor, school principal ug mga head teachers sakop sa Ozamis City Division. Diha usab ang presensya ni Ozamis City Administrator Rotesa Grace Uano nga maoy may representar ni Ozamis City Mayor Sam Norman Go Fuentes, City Councilor Cecil Co, ang chairman sa Committee on Education o si SK Federated President John Peldoy Lungsod ug uban pa. Sa mga isyu ng katiwalian sa pamahalaan, kailangan maisip ni Lorena na ito ay napakalaking hamon na hindi siya magiging parte sa masamang sistema ng ating pamahalaan. Bagkus, maibigay ang buong kakayahan para sa ikakabubuti ng ating kagawaran ng edukasyon. Please raise your right hand. Panunumpa sa katungkulan. Ako si, sabihin ang iyong pangalan. Ako si Lorena P. Serrano. Ng ang inyong tirahan. Ng Karangan, Ozamis City. Na hinirang itinilaga sa katungkulan bilang ang iyong posisyon. Na hinirang tinalaga sa katungkulan bilang OIC of the Office of the Schools Division Superintendent. Ay taimtim na nanunumpa. Ay taimtim na sumusumpa. Mali itong sumusumpa kaya hindi ko siya binasa. Dapat nanunumpa. Natutuparin ko ng buong husay at katapatan. Natutuparin ko ng buong husay at katapatan. Sa abot ng aking kakayahan. Sa abot ng aking kakayahan. Ang mga pananagutang ito. Ang mga pananagutang ito. Ng aking kasalukuyang posisyon. Ng aking mga kasalukuyang posisyon. At ng iba pang iaatas sa akin. At ng iba pang iatas sa akin. Sa ilalim ng Republika ng Pilipinas. Sa ilalim ng Republika ng Pilipinas. Na aking itataguyod at ipagtatanggol ang konstitusyon ng bansa. Na aking itataguyod at ipagtatanggol ang konstitusyon ng bansa. Na tunay akong nananalig at tatalima rito. Na tunay akong mananalig at tatalima rito. Na susundin ko ang mga batas. Na susundin ko ang mga batas. Mga kautosang legal. Mga kautosang legal. At mga dekretong pinaiiral. At mga dekretong pinaiiral ng mga itinatalagang may kapangyarihan. Ng mga itinatalagang may kapangyarihan. At kusa kong babalikatin ito. At kusa kong babalikatin ito. Nang walang anumang pasubali o hangaring umiwas. Nang walang anumang pasubali o hangaring umiwas. Kasyahanawa ako ng Diyos. Kasyahanawa ako ng Diyos. Congratulations, OIC SDS Lorena Serrano of Ozamis City Schools Division.
Sa minsay ni OIC SDA Serrano nga dako ang iyang pagpasalamat sa mga tao nga padayong misalig kaniya nga mo'y mahimong OIC sa Office of the Schools Division Superintendent Osamis City Division. Pasalamat usab siya sa mga lideres sa probinsya, Distrito 2 ug syudad sa Osamis nga padayong nagsuporta sa DepEd ug ingon man ni DepEd 10 Regional Director Arturo Bayukot ug labaw sa tanan ang labawng makagagahom nga padayong naghatag og giya kaniya sa iyang journey ingon nga public servant in leadership and management. It is hoped and prayed that today's presence and support is a commencement of an even brighter, wider, and strong collaboration, all for the benefits of the learners and the entire DepEd family of Osamis City. RD Art, in your stay as the Regional Director, you have mentioned it a while ago of Region 10, for 7 years now, you have installed me 4 times. Thrice as ASDS and now as the OIC of the Office of the Schools Division Superintendent, particularly here in Osamis City. I am sincerely grateful for your confidence, guidance, and leadership. Thank you for believing that we can be effective and can serve better if we work in the station near to our family. I am a living testimony to prove how amazing His wisdom is. Thank you so much, RD. Your presence here is both a gift and inspiration and a challenge for me to serve with greater dedication and modeling the 3 C's in leadership: competence, character, and compassion. Sa minsay ni City Mayor Fuentes, pinaagi ni City Administrator Ruano, iyang gipaabot ang mainiton nga pag-welcome ni OIC SDA Serrano. Sumala pa nga ang asenso Osamis Administration padayon sa paghatag og suporta sa DepEd Osamis og commitment sa liderato ni Serrano og misalig sa iyang kahanas og dedikasyon uban ang bisyon sa Team Asenso Administration ang kanunay Asenso Osamis. We look forward to a strong and collaborative partnership to foster an environment where our teachers are empowered and our learners equipped for success. This is with the assurance of the local government unit of Osamis City with its Asenso brand of service that consistently takes action, deliver results, and places our people, especially the youth, at the very heart of development. Together, we can continue to transform our schools into cradles of hope and beacons of excellence. Padayon kanunay Asenso Osamis. Gipahayag ni Konsyal Cicilco ang Committee Chairman on Education sa Konsiyo nga sulod sa 6 ka tuig ang Asenso Osamis Administration ug ang DepEd Osamis usa ka lig-ong partner alang sa pagkabot sa quality education sa mga learners sa dakbayan sa Osamis ug uban pang nagkalain-laing programa sa edukasyon nga gisuportahan sa Asenso Osamis Administration ug sumala pa ni Konsyalco nga ang tanang suporta sa nakalabayng 6 ka tuig magpadayon sa liderato ni OIC SDA Serrano. And for the next years to come, the Asenso Osamis Administration with Ma'am Lorena's new leadership in DepEd, we assure you of our full support in uplifting the educational standard, in addressing learning and reading gaps, and lastly, in fighting for the welfare of our learners. So, Ma'am Lorena, we look forward to working with you side by side so that kanunay ang asenso sa mga Osamisnon nga learners. Si OIC Schools Division Superintendent Lorena Serrano, usa ka lumad nga Osamisnon, kani Assistant Schools Division Superintendent sa Misamis Occidental ug hulip sa bag-ong meritero nga kani SDS Nimpa Lago. Alang sa Osamis Today, ako si Leoncio Medalio. Salamat Leon sa resolusyon alang sa senior citizens o PWDs. Giduso ni Honorable Sunny Waminal si Adoni Dicena alang sa report. Obligado nga magbantay ug magmonitor ang mga barangay sa dakbayan sa Osamis uban sa supervision sa City Social Welfare and Development Office sa populasyon sa mga senior citizen, PWD, kababayenan ug kabataan.
Kinihuman giaprubahan sa second and final reading sa Konseho ang resolusyon ni Senior Citizen PWD Women and Children Welfare Committee Chairman Honorable Sancho Sani Waminal Jr. nga nagpalig-on sa maong sektor. Gipasabot sa proponent nga obligado nga mutuman niini ang kagamhanang lokal gumikan kay gimando kini sa 1987 Philippine Constitution pinaagi sa Republic Act 9994 o Expanded Senior Citizens Act of 2010 o Magna Carta of a Disabled Person nga giamindahan sa Republic Act 7277. Matod pa ni Honorable Sani Waminal nga kinahanglang malista ang ihap sa maong sektor aron lehitimo kining mudawat og mopahimulus sa mga nakadiyang programa og benepisyo sama sa medical assistance, financial aid, livelihood support og social protection initiatives. Kung dili mahilakip sa listing, pakyas usab kining mudawat og mopahimulus sa maong programa. So in line with this, Madam Chair, Republic Act number 9994, Expanded Senior Citizens Act of 2010, grants senior citizens full benefits, privileges, and rights, while Republic Act number 7277, Magna Carta for Disabled Persons as amended, guarantees equal opportunities and access to services for persons with disabilities. Di sangguniang panglungsod of Osamis recognizes the importance of proper documentation and barangay registry of all senior citizens and PWDs to secure their entitlement to benefits and social services. Failure to register risks their exclusion from programs such as medical assistance, financial aid, livelihood support, and other social protection initiatives. So on that premise, Madam Chair, I therefore move that the same be approved, that this resolution be approved on second and final reading, waiving the pertinent rules of this sanggunian on joint sponsorship. Alang sa Ozamis Today, Adoni Desina reporting. Nasawa nga na-admit tungod sa grabe nga pag-bleeding natabangan sa Asenso Ozamis free hospitalization. Kapin sa 38,000 pesos nga excess bill, way nabayaran si Angela Mecarante. Alang sa detalye. Uban sa katuyuan sa pagpangayo og pinansyal nga tabang, alang sa iyang 62 anyos nga asawa nga si Nanay Wilma Daguo nga na-admit sa Tobias Feliciano Faith General Hospital, si Tatay Loreto Daguo Jr., 66 anyos, residente ug usa ka Chief Barangay Peacemaking Action Team kun BIPAT sa Barangay Bongbong ning Dakbayan sa Ozamis, marasigon gayud nga midangop sa Asenso Ozamis Administration ubos sa liderato ni Mayor Sam Norman G. Fuentes. Ako si Loreto Daguo, ma'am, taga Bongbong Ozamis, puro uno Chief BIPAT sa Bongbong, ma'am. Unsa may katuyuan nato sir nga nata sa tungatan karon? Ay nagkuan ko, ma'am, nga ako tabang sa Asenso. Kumikas ang asawa nga na-admit. Ang bleeding ang asawa, ma'am. 62 years na siya, nag-bleeding. Tapos, na-admit. Ngayon, wala resulta, ma'am. 30,000 akong meron sa ospital. Matod pa ni Tatay Loreto, ang iyang asawa nga si Nanay Wilma na-admit tungod sa grabe nga pag-bleeding niini ug nasayran nga na-diagnose kini nga adunay endometrial hyperplasia, hinungdan nga ang ilang kinatibuk ang exist nga bayronon sa ospital miabot og 38,850 pesos and 17 centavos. Apan, sa diyang nahibaluan nga gitubag sa Asenso Ozamis Free Hospitalization Program ang iyang dakong excess bill sa ospital, iyang gipadayag ang iyang dakong pasalamat nga sa iyang unang higayon nga pag-avail sa maong programa sa Team Asenso, nahatag ra gayud ang dakong tabang nga iyang gipangayo. Nakikisalamat mo sa atong gobernador, Congressman Ando Waminal, sa Sam Fuentes, sa atong mayor, kaya namin kami sa pamunuan karon kay kami namin mas barangay trabaho. Daghang salamat kayo. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Karon ba musukan, ma'am? First time ko na, ma'am. Ang
Ang Asenso Ozamis Free Hospitalization Program padayon sa paghatag og kasaligan nga medikal nga tabang sa mga pamilyang Ozamis noon nga mahagum sa kalit nga emerhensya aron dili na sila mabalaka sa pagpangita og igong kantidad sa pagbayad sa ilang excess bill sa ospital. Kini inubanan sa makanunayong suporta nila Governor Henry S. Waminal, Kong Segundo, Sancho Fernando Ando F. Waminal, Kong Asenso, Attorney Henry N.D.F. Waminal Jr. ug ingon man sa amahan sa Bayan, Mayor Sam Norman G. Fuentes, alang sa kanunay nga paghatag og alibyo ngadto sa tanan. Alang sa Ozamis Today, ako si Angela May Quirante. Salamat mayang Ozamis Today at kanato ng serbisyo publiko sa kanunay Asenso Ozamis Administration ubos sa pagdumala ni Mayor Attorney Sam Norman G. Fuentes. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages. Sam Norman Fuentes, Attorney Indy Waminal, Kong Ando Waminal, ug Asenso Ozamis News Channel. Please subscribe to the official AONC YouTube channel. Din makita sa mga stream live ang among mga programa sa ngalan sa kintibukang AONC team. Leoncio Medallo Benedicson, Adoni Dicena, June Porgatorio, Ares Carpio, Kim Tangaro, Macjul Malinis, Mary Melody Reyes, Angela Me Quirante, Mary Ann Lumapas, Zander Dalid, si Glenry Ruluna sa Misamis News Network. Ako si Dazzle Lumoticson, daghang salamat. Kanunay, Asenso Ozamis, padayon Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental, Asenso Pinoy.